Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Lalong-lalo na kay Kabanong na magbibigay ng buhay sa kwento kong may bahid ng kagat ng pangil ngayong araw. Sabi nila, pinakamasaya ang high school life sa buong yugto ng buhay mo, pero sa karanasan naming magkakaibigan noon ay naging kabaliktaran. Tunay ngang hindi ko malilimutan ang aking buhay estudyante, hindi dahil sa aral na aking natutunan, kung hindi dahil sa engkwentro ng isang nilalang na hayok sa laman. Ako si James, at samahan niyo akong muling silipin ang kabanata ng buhay kong may kagat ng dilim. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Huwag mga nasa likod! Bakit sa baba? Abay ang lalakas talaga ng chismisan nyo dyan, ano? Daig nyo pa mga babae sa tulid nyong makipagkwentuhan? Hindi nyo ba nakikitang may pumasok na guro na sa classroom ninyo? Sorry po, ma'am. Honestly, this is the worst section na nahandle ko. First section pa man din kayo. Ikaw, James, ang laki na expectation ko sa'yo dahil top ka sa klase na ito. So disappointing! Mr. Stanley D. Guzman, himala yatang nabuhay ka ngayong araw. Akala ko nauna ka nang nag-summer. Kumusta ang galing sa bakasyon, ha, Stanley? Ma'am, may emergency po kasi sa bahay namin eh. Emergency? Parang ilang libong beses na kayong nagkaroon ng emergency, ah. Pati grado mo sa akin, emergency din, 50-50. Rico, anong iningiti-ngiti mo dyan? Sorry, ma'am. Puro ka sorry. Ano? Ha, Rico? Ma'am? Stand up. Ho? Stand up. Total, maingay naman kayo. Mas mabuti na lang siguro na hindi na ako magturo at magtanong na lang ako sa inyo kasi parang alam nyo naman na lahat ang ituturo ka. Maingay kayo, di ba? Naku, ma'am, hindi naman po akong nagsimula ng daldalan eh. Nagpapalusot ka ba talaga, no? Stand up! Ano ang pinakabantog na nilalang na madalas kinukwento ng mga matatanda sa Filipino mythology? Filipino mythology ho? Ba't tumitingin ka dyan sa may kisame? Nandiyan ba ang sagot? Ano po, ma'am eh? Ano? Wala kang maisagot? Ma'am? Ano yan? Pwede ho bang call a friend? Ayan! Ikaw talaga, Rico, ang first honor sa call a friend. Pilip din ako sa iyo, ano? Sige, you call a friend na tutulong sa iyo. Dahil kung hindi, tatayo ka sa buong klase ko. Si James po, ma'am. James. Ma'am? Tulungan mo daw tong kaibigan mo. Uulitin ko ang tanong ko para sa iyo, ha? Makinig kang mabuti. Isang beses ko lang tong uulitin ng tanong. Opo, ma'am. Ano ang pinakabantog na nilalang ang madalas na ikinukwento ng mga matatanda sa Filipino mythology? Kadalasan po na nababanggit at ikinukwento po ng mga matatanda sa mga kabataan ang mga aswang po, ma'am. Ang aswang ang pinakasentro ng Filipino mythology ho. Maliban ho sa mga paniniwalang engkanto, elemento o mga multo. Pero wala pong ebidensya na magpapatunay na totoo mga nilalang nito, ma'am. Kadalasan lang kasi
ginagawa lang nilang katatakutan ng mga kwentong aswang para hindi na ugaliin pa ng mga nakababatang miyembro ng kanilang pamilya na lumabas at maglaro tuwing gabi. Tama! Sige, maupo na kayo. Yes! Uy, libre mo ako mamaya ah. Ako nag-save sa'yo ngayong araw. No problem, James. Ako na bahala sa'yo. Ba, James! Rico! Pabago-bago ko pa nga lang kayong pinagsasabihan eh. Nagdadaldalan na naman kayo dyan. Pasensya na po, ma'am. Masyado nyo talaga akong iniinsulto. Kayo mga bata kayo! Never in my 20 years of teaching na nangyari sa akin ang ganito! Ha! Sabay umalis sa matandang guro palabas ng kanyang silid. Ala, lagot talaga kayo, James, Rico. Nag-walk out tuloy si Ma'am Helen. Ang hina lang naman ang pag-uusap namin ni James eh. Nagalit tuloy si Ma'am Helen sa atin. Kayo kasi. Uy, kung makakayo naman ito. Kala mo naman talaga, hindi ka kasali sa daldalang kanina. Na special mention ka pa nga ni Ma'am kanini. Kasi minsan ka lang pumasok sa eskwela. Uy, paano na yan ngayon? Hindi ko alam. Pero alam naman natin na pag nagalit si Ma'am, magpapalong quiz yun nung wala sa oras. Patay talaga tayo dyan. Sana naman, Lord, hindi enumeration. Ang hina ako pa naman makamemorize. Nako, sana naman wag ngayon. May mga requirements pa ako ipapasa para sa biyahe natin sa recollection eh. Hala, oo nga pala. Nakakalimutan ko. Sa susunod na buwan na pala yung pasa nun. Tapos na ba kayong mag-compile? Pwede bang mamaya nyo na lang pag-usapan yan? Isipin mo na lang kung anong gagawin natin ngayong nag-walkout na si Ma'am Helen sa klase natin. Parang kasali pa naman yun sa coverage ng exam ngayong finals yung ituturo niya sana ngayon. Panigurado may papupuntahin yun galing sa advisory niya para magbigay ng activity sa atin. Sinabi mo pa. Hindi ba yun din ang ginawa niya sa third section dahil din sa ingay? Hindi siya pumasok sa kanilang classroom pagkatapos nagpa-exam siya. Ayun, halos kalahati ng section niya bagsak. Ha? Talaga ba? Oo. Yung isa kasing kasamahan ko sa team namin sa basketball, naikwento yun sa amin nung nag-practice kami para sa regional meet. Naku, paniguradong ganyan din yung mangyayari sa section natin. Kano na yan? Ang layo pa naman ng mga upuan pag nagpapa-exam si Ma'am Helen. 1 meter apart. Diyos ko, malabo na mga mat ko eh. Hindi na ako makakakopya nito. Yan lang talaga naisip mo, no? Mag-aral ka kasi para hindi ka na umaasa sa ibang tao para sa answer mo sa exam. Eh sana lang talaga walang enumeration. May naisip na akong paraan para kung sakaling sumpungin si Ma'am Helen at magpa-long quiz siya. May maisagot tayo. Talaga? Ano naman yun? Tatanungin ko yung kakilala ko sa kabilang section sa pointers ng exam. Hindi kaya tayo mapamak niyan. Alam mo naman yang si Ma'am Helen, ang daming eyes and ears kahit saan. Mas updated pa yun sa kaganapan dito sa school kaysa sa atin ng mga bagets. Kasi naman, hindi naman kasi tayo tsismoso. Oo nga, tama si Stanley James. Naalala mo yung mga guru daw na inatake ng jamboree nung camping sa Boy Scout? Siya yung unang nakaalam nun eh. Basta, safe tong gagawin ko. Ako pa, matinik to no? Basta pag nagkabulilyasuhan, labas na kami dyan ha. Alam mo namang medyo tagilid yung grades namin sa kanya. Kaya oras na makagawa kami ng isa pang malaking kabulastugan dun sa subject niya. Tsak, tepok na kami no? See you sa summer talaga. Malala. Sabing ako na kasi bahala eh. Maya-maya ay biglang may kumatok. Nako, speaking of the devil, nandito na yung paborito niyang estudyante sa advisory niya. May dalang papel Announcement na naman niya sa palong quiz ni Ma'am Helen. Batay! Pag-iinitan na naman tayo ng mga kaklase natin dahil kasi sa atin nag-walkout si Ma'am eh. Nauwi pa tuloy sa palong quiz. Sinabi mo pa. Tingnan mo yung mga kaklase natin Ang sama na tingin sa atin dito sa likod. Kung makakapatay lang yung tingin ng mga kaklase natin, malamang sa malamang, pinaglalamayan na tayo ngayon.
Kilala si Ma'am Helen sa paaralan namin noon na isang terror na guro. Mahilig itong mambagsak ng mga estudyante na pinag-iinitan niya dahil maingay sa kanyang klase. Ewan ko ba, dati kasi nung nag-aaral pa ako, ang Filipino talaga ang pinaka-boring na subject para sa akin. Sa sobrang boring ay hindi ko maiwasang makipagdaldalan sa mga katabi ko. Oh, nakita niyo na. Eto lang yung nahanap ko eh. Hindi pa naman to kompleto eh. Ayos na yan. Si Rico ba? Mukhang naghahanap pa rin ng libro na gagawin niyang reference. Buti na lang talaga at assignment ang naisipan ni Ma'am Helen ngayon. Oo, buti na nga lang. Ano ba tong libro na to? Ang dami naman yata ang alikabok. Sus, linisan mo na lang. Hindi, kasi lahat naman ng libro dito sa library dapat malinis. Pero ito, kakaiba eh. Oo nga no. Tsaka parang vintage paper yung ginamit sa mga pahina ng libro. Babasahin ko na sana to sa may bintana eh, pero hindi ako makapag-focus. Yung typewriter kasi ng librarian, ang ingay. Sinabi mo pa. Kaya nga sa pwestong ito ako umupo dahil medyo malayo sa may fluorescent. Malinaw pa naman yung mata ko kaya kayang-kaya kong mabasa sa ganitong liwanag. Buti ka pa. Bakit kasi ayaw mo pang ipacheck yung mata mo? Sabihin mo na yan sa lola mo nang mapatingin na yan. Ayaw ko malaman ng coach namin na may sakit ako sa mata, no? Oh, bakit naman? Di, natanggal ako sa sports club kung ganon. Alam mo naman yung pagiging runner ko sa paaralan na to ang nagbibigay sa akin ng scholarship eh. Buksan mo na nga yan libro mo na makapagsimula na tayo sa assignment. Ano nga ulit yung direction ni ma'am? Sabi ni Ma'am Helen, magbigay daw tayo ng mga nilalang na nasa Filipino mythology na naka-assign sa group natin. At magbigay tayo ng examples. Aswang ang nasa-in sa atin eh. Yung mga girls kasi inunahan tayo sa mga engkanto. Yung pa naman ang pinakamaraming reference na libro dito sa library. Hayaan mo na. Fantasy naman talaga ng mga girls yung mga engkanto-engkanto na yan eh. Gusto nila magkaroon ng asawa na enchanted kingdom kuno. Sus! Asa pa sila. Sa mga pictures lang naman maganda at gwapo yung mga engkanto eh. Ang sabihin mo, bad trip ka lang kanina kasi narinig mo yung crush mo na mas gusto pang makapiling yung nilalang sa ibang dimensyon kaysa sa'yo. Sus! Huwag mo na nga ipaalala. Eto, makapagbasa na nga. Wow! Ang ganda naman ng picture na nakadrawing dyan. Para makatotohanan talaga. In fairness hindi naman nakaka-disappoint. Pangit nga yung cover niya at puro alikabok. Pero pagdating sa illustrations, ang ganda. Parang nasa totoong buhay ang pagkakadrawing. Ayos na to. Ano to? Teka, Spanish yata to eh. Paano mabasahin to? Nantokwa. Parang panahon pa yata ng mga priling Espanyol yung libro na nakuha mo. Hindi naman Tagalog nakasulat dyan eh. Aba, malay ko ba? Nasa library natin eh. Tsaka mga litrato ng aswang nakalagay eh. Hindi naman natin yan mapapakinabangan kasi alam nga natin ang itsura ng mga aswang pero di naman natin mabasa ang mga pangalan nila. Ba yan? Bakit ba kasi aswang pa yung naka-assign sa atin? Hirap naman maghanap ng libro tungkol sa mga aswang. Maya-maya pa, lumapit na si Rico sa kanila. Hoy! Kayong dalawa! Ingay nyo naman! Oh, Rico, kau pala yan. Pinagtitinginan na kayo ng ibang estudyante sa kabilang table oh. Nagtatalo ba kayo? Ba't ba kasi ang tagal mo? Naghanap ka ako ng reference book patungkol sa mga aswang eh. May nahanap ka. Ito kasi si Stanley, yung libro na nakuha niya, parang isang ubo na lang masisira na sa sobrang alikabok. Puro naman Spanish ang nakasulat. Pinaglaban nga tayo ni Jose Rizal at iba pang mga bayani para magkaroon tayo ng sariling wika na Filipino Tapos, Spanish na libro naman tong kinuha mo. Aba, malay ko bang sinong engeng naglagay ng Spanish na libro patungkol sa mga asyong sa library ng mga estudyanteng Filipino? Ay naku, tama na nga yan. Ito libro. Yan ang pinaka-the best na libro para sa akin na nakita ko patungkol sa aswang. Ha? Sigurado ka bang Tagalog to? Oo naman, basahin nyo yan. Kumpleto Ricados na yung libro na yan. Lahat ng klase ng aswang, pati pangontra sa kanila, nandyan. Uy, buti naman. Pero ano? walang author na nakasulat Sinong ilalagay natin sa book review?
Hay naku naman, lagyan mo na lang ng anonymous o kaya unknown. O sige, bahala na nga lang. Pagkatapos ng klase natin ngayon, gagala ba kayo sa park? Wala akong pera eh. Ayaw niyo sumama, malilibre pa naman sana ako. Ikaw naman parang hindi mabiro. Siyempre sasama ako. Ako din. Pero tapusin muna natin tong assignment ha. Parang hindi naman yata matatapos yan ngayon eh. Book review kasi yung pinapagawang assignment ni Ma'am Helen. Ikaw James, total ikaw naman yung may matalinong utak sa ating tatlo. Sa palagay mo, kaya ngayon? Mukhang hindi eh. Ano, ayos ba yung libro? Ayos to, Rico. Lahat ng impormasyon nandito. Sabi ko sa iyo eh. Wow, may history pa talaga kung bakit nagkaroon ng aswang sa Pilipinas oh. Talaga? Ano nakalagay? Ito, nakalagay dito na ang pinakaunang aswang sa Pilipinas ay ang tinatawag nilang bangkilan. Bangkilan? Sila daw ay mga kababaihang Pilipinong maharlika na nasa hanay ng mga kadatuan noon na humingi ng tulong sa Diyos ng dilim na si Aswang. Kaya pala aswang ang tawag sa kanila dahil sa Diyos nilang si Aswang. Dahil sa pagpamalupit ng mga banyaga sa mga kababayan natin noon, pumayag silang maging asawa ni Aswang, kapalit ang kapangyarihan ng walang pantay na lakas. Pero ang naging kabayaran noon ay ang kanilang pagkauhaw sa dugo. Okay din itong mga impormasyon na to ah. Teka lang, isusulat ko to sa notebook ko. Pag hindi natin natapos to ngayon, pwede naman nating hiramin sa library ang libro eh. Yun nga lang, kailangan nating iwan sa librarian yung mga ID natin para masiguro talaga nila na isosoli natin yung libro. Diyos ko naman, kahit na hindi na nila kunin yung ID natin, isasauli ko pa rin tong ubong libro na to. Parang langaw na lang ang pipirma nito at malalanta na to eh. Talagang isosoli natin yan. Hindi naman natin yan mapapakinabangan eh. Oo nga naman. Paano naman kaya napunta tong Spanish na libro to dito? Kakailanganin pa rin natin yan kasi pwede nating i-trace yung mga litrato dyan para sa drawing natin. Oo nga no. Patingin nga ako ng librong yan. Eto, tingnan mo. Ay, hanip. Ang ganda ng pagkakadrawing ng mga aswang na nilalang dito ah. Yun nga din ang sabi namin ni James kanina. Pero panira ng trip lang yung mga nakasulat dyan eh. Alam nga namang gisingin ko pa yung lolo ko sa puntod niya para lang matranslate yung Spanish na yan. Nakakatakot tingnan yung mga drawing dito no. Parang pakiramdam ko, lalabas sila sa libro anumang oras eh. Alam mo Rico, Ano? mas may nakakatakot dyan. Sinasabi ko sa'yo. Ha? Mas nakakatakot? Ano? Yung nagbigay sa atin ng book review activity na to, si Ma'am Helen. Uy, yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Ano naman ngayon? Talaga namang nakakatakot si Ma'am Helen eh. Hindi pa nga yun naging aswang pero asisinta ka na. Kahit nasa malayo pa siya. Pag nakita mo na siyang paparating, nako, parang maiihi ka sa pantalon mo sa sobrang strikta niya. Yun ang tunay na nakakatakot. Hindi yung mga aswang-aswang na yan na nakikita mo sa libro. Sa bagay, may punto ka. Naalala mo ba yung magpapaquiz siya kinabukasan nung prelims exam natin? Oo, bakit? Naku, sinasabi ko sa iyo Stanley. Binangungot ako. Nanigas ang katawan ko sa panaginip ko. Tandang-tanda ako pa sa panaginip ko na pinapasagot ni Ma'am Helen sa akin yung ang pandiwa, pang-abay at pang-ukol. Pagkatapos, nag-iba yung panaginip ko. Naliligo daw ako sa may sapa at nabasa yung pantalong ko. Yun pala, naihina ako sa totoong buhay. Grabe talaga yun. Tinalakan pa nga ako ng mami ko kinabukasan eh. Kung kailan daw ako nag-4th year high school, saka pa daw ako umiisa at tulog ko. Grabe naman yun bro. Pero hindi kita masisisi. Nakakatakot naman talaga yung pagmumukha ni Ma'am Helen eh. Nakakatroma. Naku, sinabi mo pa. Hoy, sinong nakakatroma? Ay, aswang! Ha? Sinong aswang? Ay, Ma'am Helen, ikaw pala. Good afternoon po. Sino pinag-uusapan yung nakakatroma? Yung mga aswang po. Aswang? Yung activity po na pinagagawa nyo sa amin, aswang po kasi yung nasa-in sa amin patungkol sa Filipino mythology. Ganun ba? Opo. Magkagrupo kayo?
Bakit si James lang ang nakikita kong nagsusulat? Siya po kasi ang pinauna namin. Susunod po kami sa pag-copy. Ay! Siguraduhin nyo lang ha. Sige, mauna na ako. Aware naman siguro kayo sa Lunes ang deadline yan, di ba? Opo. Mabuti naman kung ganon. O sige na, aalis na ako. Ay, buti na lang at umalis siya. Kinabahan ako dun ha. Hindi ko man lang napansin na malapit lang pala si Ma'am Helen sa atin. Yan kasi, ang ingay nyo kasing dalawa eh. Alam niyo naman parang kabuti yun kung saan-saan lang sumusulpot. Grabing pandinig naman meron si Ma'am. Tama ka talaga, Stanley. Sa alin? Na mas nakakatakot si Ma'am Helen kaysa sa mga aswang. Napasigaw tuloy ako kanina eh. Anong oras na dyan, Stanley? Dito sa relo ko malapit na mag-alas 5. Parang kakapusin talaga tayo ng oras ah. Di hiramin na lang natin to sa librarian. Isoli na lang natin sa Lunes. Oo nga. O sige na nga. Parang may fill upan tayo dyan, di ba? Oo, yung borrower slip. Kayo na lang mag-fill out dun ha. Sige, walang problema. Ako na lang. Diyan lang kayo ha. Kakausapin ko yung librarian. Mag-excuse me ka muna. Mukhang busy pa naman yung librarian kakatype nun sa typewriter niya. Oo naman, alam ko naman yun. Diko, Ano? sundan mo nga si Stanley. Parang duda ko na mafe-fill upan niya ng tama yung borrower slip. Baka mali-mali pa yung ilagay niyang information sa borrower slip. Di na kailangan oh. Tingnan mo oh. Ha? Tingnan mo, si Stanley, pabalik na dito. Hawak-hawak yung borrower slip. Panay kamot sa ulo eh. Ay, sigurado akong magpapaturo yan sa kung anong isusulat sa borrower slip. Sinabi mo pa. Papaubaya ko na yan sa inyong dalawa ha. Naku, walang problema. Pagpatuloy mo na lang yung pagsusulat mo dyan. Kami na ni Stanley bahala sa borrower slip. Oh, Stanley, ang dali mo yata nakabalik. Hindi ko maintindihan yung nakasulat sa borrower slip eh. English kasi. Tulungan mo nga ako mag-fill up dito. Okay na nga yan. Eto, ano yung susulat dito? Dito, yung title ng libro ang dapat isulat dito. Ano ba yung title ng librong to? Ha? Di ko alam eh. Nung di mo alam. Walang nakasulat sa cover ng libro eh. Sa loob naman, puro Spanish nakasulat. English ka, hindi ko maintindihan. Spanish pa kaya? Hindi lagyan na lang natin ng Spanish book ang title. Eto, wala ding title yung libro na kinuha mo eh. Di, lagyan na lang natin ng Unknown Aswang Book. Wow, ganda naman pala ng penmanship mo ah. Naman, ako ba? Oh, tapos ko nang na-fill upan. Akin na, papasa ko na sa librarian. Tulad ng mga nagdaang mga activity namin sa paaralan, ay ako na ang gumawa nito habang ang dalawa ko namang kaibigan na si Stanley at Rico ang sumagot sa lahat ng bayarin sa mga materyales na ginamit nito. Nakapag-compile kami ng isang folder patungkol sa mga aswang at iba't ibang uri nito. Isinulat ko doon ang mga impormasyon na nakalap ko sa mga libro na binasa ko mula sa kakayahan ng mga aswang maging ang mga kahinaan ng mga ito. Buti na lang, natapos din natin yung mga activity na yun, no? May susuli ko na talaga tong libro na to. Tong Spanish ewan na librong to. Ang laking tulong din kaya ng libro na yan dahil sa mga nakadrawing ng mga larawan ng aswang dyan. Di ba, nung Biyernes, hiniram natin to sa library. Pero, kinabukasan mo pa kinuha sa akin, James. Uy, ano? Oo. Ano naman ngayon? Parang isang gabi lang yan sa'yo eh. Duda naman akong binasa mo yan. Ang tamad mo kaya, at saka paano mo naman yan babasahin eh? Di nga natin maintindihan yung nakasulat dyan, di ba? Hindi, kasi yung libro na yan, parang ano kasi, parang... Alam mo Stanley, wag na lang kaya. Magsasabi ka na nga lang, hindi mo pa madire-diretso. May isang demonyo. Ha? Ano? Ano nga ulit ang sinabi mo? Pakisabi nga ulit ng mga katagaan na binanggit mo. Yung libro na yan, may isang demonyo.
Ha? Bakit naman? Kasi Ano ba kasi yung kasi ng kasi mo na yan? Ha, Stanley? Isa pang putol mo sa sasabihin mo, babatukan talaga kita eh. Kinakabahan na ako sa iyo eh. sigurado ka ba talaga, James? Sigurado na ano? Na wala kang napansin na kakaiba sa libro na yan sa tuwing sumasapit ng alas 12 ng gabi? 2 gabi din yung nasa iyo eh. Wala namang kakaiba sa libro na yan Yun lang mga weirdong nakasulat dyan na parang talaan ng utang ng mga Espanyol na praile sa nakaraan. Bakit? Nung gabi kasi na nasa akin yan libro, ginising ako niyan pagsapit ng alas 12. Ha? Talaga? Uy, Stanley, kung tinatakot mo kami, umayos ka ha. Marso na. Pag-graduate na tayo, paalala ko lang ha. Tapos na yung undas, hindi na November ngayon. Tapos na tayo sa Halloween. Pare-collection na yung punta natin. Hindi ko kayo tinatakot. Magbibiro ba ako sa mga bagay na gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina? Basta, may kakaiba talaga sa libro na yan. Paano mo nga naman nasabi? Eto makinig kayo ng mabuti. Nung gabi kasing nasa akin yan, may naririnig akong parang angil ng kung saan galing. Ha? Angel? Dito? Oo, dyan mismo sa loob ng libro na yan. Para bang gumagawa ng tunog ang mga nilalang na nasa libro na yan eh. Yung mga nakadrawing na aswang sa libro na yan, parang nabubuhay sila tuwing alas 12 ng gabi. Parang buhay sila sa mismong loob ng libro na yan eh. Sira ka pala, Stanley. Paano gagawa to ng ingay? Kita mo namang mga aswang lang to na nakadrawing sa mga papel. Hindi, maniwala kayo sa akin. Binuksan ko yan nung nagising ako dahil sa mga mahihinang angil na naririnig ko. Nung buksan ko yung libro, himalang lahat ng mga aswang na nakadrawing dyan. Lahat sila. Yung mga mata nila nagliliwanag. Lalo na yung babaeng aswang dyan. Tinitigan ko talaga yung mga mata niya eh. Mga pare, may refleksyon ako sa mga mata niya. Parang buhay talaga. Nakabaliktad ako sa refleksyon. Promise yan, totoo yan. Honest to God? Oo naman. Kahit hindi ka na makagraduate sa school year na to? Oo nga. Kahit na i-date mo pa yung pinaka-terror na guru dito sa school natin, si Ma'am Helen? Ay, oo naman. Alam mo Stanley, baka nag-hallucinate ka lang. Di ba James? Oo nga, Stanley. Baka imagination mo lang yun. Hindi no. Totoo talaga, promise. Cross my heart. Nung nasa akin yan buong gabi ko nga katabi ang libro na yan. Wala naman akong naramdaman na kakaiba. Maniwala naman kayo sa akin mga pre. Kung may mga angil ka na naririnig sa librong to, bakit ako wala? Bakit ganun? Basta, nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Ikaw Rico, dyan sa inira mong libro, may kakaiba ka bang nararamdaman dyan? Itong sa akin, wala naman. Parang normal na libro lang, walang kakaiba. Alam mo Stanley, kalimutan mo na lang yan. Hindi mo na din naman makikita yung librong yan kasi tapos na nga tayo sa activity. Isasauli na din natin yan sa library, no? Oo nga. Hindi kasi, hindi nawawala sa isip ko kung bakit nagkaroon ako ng refleksyon sa mga mata ng babaeng aswang na nasa libro na yan Sabing kalimutan mo na nga lang yun okay? Hindi ko nga mapigilan ng sarili kong isipin yung babae na nasa libro na yan. Buksan nga natin to. Ituro mo nga yung drawing ng babaeng aswang na sinasabi mo. Nasa pinakahuling pahina ng libro. Huling pahina? Oh, eto. Eto ba? Itong babaeng to? Oo, yan nga. Titigan ko nga. Wag! Uy, bakit naman? Magaya ka sa akin Anong magaya? Baka magaya ka sa akin na papanaginipan yung babaeng yan tuwing gabi. Jesus, alams na kita, Stanley. Siguro crush mo tong babaeng aswang na nakadrawing sa librong to, no? Ha? Hindi, no? Maganda naman talaga yung babaeng aswang na to Kahit pa kita yung pangil niya sa ngiti niya. Basta, huwag nyo na lang yan titigan kasi baka magaya kayo sa akin. Okay na nga. Patingin nga ng picture na yan. Oh, tingnan nyo. Gumalaw ulit yung mga mata niya. Ha? Alam mo Stanley, para kang timang. Hindi naman gumagalaw yan
Oo nga, baka imagination mo lang yan. Tama si James eh. Isasauli mo na din naman yung libro na yan ngayong araw. Kaya kalaunan, makakalimutan mo din yung babaeng aswang na yan na nasa libro na yan. Sana nga. Hindi na nga ako masyadong nakakatulog kasi binabangungot ako eh. Ano ba yung napapanaginipan mo pag binabangungot ka? Maliban sa babaeng aswang na nasa drawing na libro na yan. Nananaginip ako na tumatakbo daw ako sa isang gubat. Pagkatapos, Inahabol daw ako ng mga tao na may dalang sibat at saka mga apoy. Parang sinasalakay kami ng mga grupo ng tao. Naka-holding hands ko nga yung babaeng yan na nasa picture eh. Ayan, hindi bangungot yan. Pag nanasa yan. Bihira ka naman oh. Bilisan na nga lang natin. Baka maubos na yung recess time natin ngayon. Kailangan na nating isauli yung mga libro na iniram natin sa library. patay, si Manong Guard. Lo, ano naman atraso natin sa kanya? Recess time pa nga eh. Naglalakad siya papalapit dito. Parang bad trip yata si Manong Guard. Paano na yan? May atraso pa naman tayo nung nakaraang buwan. Yung bang nagkakating class tayo kasi namista tayo dun sa may kabilang bayan. Hinabol niya pa nga tayo nun, di ba? Baka naalala niyo yung pagmumukha natin. O sige, ganito na lang. Magpanggap tayo na parang walang atraso sa kanya. Huwag kayong lumingon sa kanya at maglakad na lang ulit tayo na mabilis. Oo sige, mabuti pa nga. Lah, naririnig ko yung mga yabag niya hanggang dito. Parang bumibilis din yata yung lakad niya eh. Hindi, mas bilisan pa natin. Hala, mas bumilis din siya. Parang tayo yata talaga sinusundan ni Manong Guard eh. Paring James, parang aabutan na tayo. Isa, Pre, dalawa. Bilisan yung lakad nyo. nakasunod pa rin talaga yung guard sa atin eh. Lo, Oh! Hoy, huwag niyo akong iwan dito. Ala, patay! Si Rico! Nahuli ni Manong Guard! oh, sige balik. Bumalik tayo, bilis. Teka, wala po akong kasalanan, Manong Guard. Kung wala kang kasalanan, bakit ka tumatakbo? Paano hindi tatakbo eh, inahabol mo kami. Buti naman at binalikan niyo tong kaibigan niyo. Siguro mag-o-over the backod na naman kayo, no? Magka-cutting class na naman kayo. Alam ba ng mga magulang niyo ang pinaggagawa niyong kalokohan dito sa paaralan? Ay, hindi po Manong Guard. Mali po kayo nang iniisip. Oo nga, hindi naman kami magka-cutting class eh. Akala niyo ba talaga may isa niyo ako? Para sa kaalaman niyo, hindi ko pa nakakalimutan ang mga pagmumukha niyong magbabarkada. Siguro nagpaplano na naman kayo paano tumakas, no? Ay, hindi po. Promise, Pexman, hindi po. Hindi ako naniniwala. Kanina ko pa kayo tinitingnan na para bang may pinag-uusapan kayo dito na seryoso eh. Kung yun po yung ibig yung sabihin, hindi po tungkol sa pagkakating class ang pinag-uusapan namin. Kung hindi sa pagkakating classes eh, ano? Aswang po. Ano? Aswang? Dito po, sa libro na to. Abay, ako ba talagang pinaglololoko nyo? Hindi pa namin po kayo niluloko. Napaka-weirdo ng mga nakadrawing talaga na aswang sa librong to eh. Oh. Tingnan nyo. Paano mo naman nasabi? Eh kasi sa tuwing sasapit ang gabi, Manong Guard, parang nagiging totoo mga aswang sa libro na to. May naririnig nga akong angil ng aswang sa libro na to eh. Maging yung babaeng aswang sa libro na yan eh, parang totoo mga mata. Gumagalaw pa. Uy, Stanley, loko ka ba? Kung ano-ano na lang sinasabi mo kay Manong Guard eh. Baka mamaya isipin niya, nagdodroga tayo niyan eh. Mas mabuti na yung alam ni Manong Guard yung ibig nating sabihin. Kasi yun naman talaga yung pinag-uusapan natin eh. Manong Guard, pasensya na po kayo sa kaibigan ko si Stanley ha. Malikot lang talaga minsan ang imahinasyon niyan eh. Akin na kaya ang libro na yan. Tingnan ko kung ano yung pinagsasasabi ng isa niyong kaibigan. Huwag na po Manong Guard. Sabi nga akin na eh. Ibigay mo na lang, James. Akin na. Oo po, ito na nga po. Anong... teka, saan niyo ito nakuha? Sa may library po. Pero si Stanley talaga yung nakakita niyan. Ginamit namin yung libro na yan para sa activity namin sa Filipino mythology. Ginawa namin pang-trace yung mga drawing dyan. Maganda kasi at sobrang detalyado yung pagkakadrawing, parang pakatotohanan eh. Ay, Diyos ko. Binasa niyo ba yung mga nakasulat dito? Ha? Ikaw,
Ako? Ikaw ba nakakita nito? Opo. Binasa mo ba yung nakasulat sa librong ito? Hindi po. Spanish na kasulat eh. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin na nakasulat dyan sa libro na yan. Yung isa pang libro na hawak nyo, pareho din ba dito? Hindi ko nakakita niyan pero normal na libro yan. Filipino talaga ang wika na ginamit sa pagsulat dyan. Sino ka ba? Ako? Ako si Stanley. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Ano? Ikaw talaga manong guard oh. Ang gulo mo kausap eh. Tinatanong mo kung sino ako nung sinagot kita ng pangalan ko. Ayaw mo naman. Imposible. Hindi mo dapat nakikita ang libro na ito eh. Nakita ko nga doon sa may library. Nakikita nga din nila ng mga kaibigan ko eh. Malamang, dahil binuksan mo ang mga mata nila na dapat hindi nakabukas. Sino ka ba talagang bata ka? Si guard, ang kulit-kulit, paulit-ulit. Sabi nga ako nga si Stanley. Gusto mo i-spell ko pa sa iyo eh. Stanley. Stanley. Oy, bakit bakante yung pahina ng libro na ito? Alin dyan? Patingin nga. Diba? Kung nga no, bakante ang pahina ng libro. Teka, wala yan kanina ah. May nakadrawing dyan kanina, di ba? Oo nga, walang bakanting pahina dyan. Lahat may nakadrawing at nakasulat na parang Spanish na ewan. O nga no. Akin na nga. Ay, may bakanting pahina nga. Paano nangyaring may bakanting pahina yan eh? Hindi naman nabubura ang mga nakasulat dyan. Kasi ink naman ang gamit nun, hindi naman lapis. Akin na. Saka na muna yung librong ito. Dapat hindi ito hawak ng ordinaryong estudyante na kagaya niya. Ay, hindi pwede yan, guard. Kami kasi ang humiram niya sa library. Pangalan namin ang nakasulat sa borrower's slip kaya kami ang mananagot kung hindi namin niya masusoli sa library. Pag nagkataon, hindi kami magiging cleared sa mga clearance namin kung magpapapirma na kami para sa graduation dahil hindi namin naisoli yung libro. Kahit weirdo nakasulat yan, isusoli pa rin namin yan, no? Ako na ang bahala. Ako na magsusoli ng libro na ito. Sige na, bumalik na kayo sa mga klase ninyo. Mamaya matatapos na yung oras nyo sa recess. Tutunog na yung bell kaya mas mabuti